Simula nitong Biyernes, pinayagan na ang mga provincial bus na okupahin ang ikatlong lane sa EDSA. Pwede na rin silang dumaan sa mga flyover tuwing rush hour para raw maibsan ang bigat ng trapiko. Narito po ang report. Husat pagong na daloy ng trapiko sa EDSA ang nagpainit sa ulo ng maraming motorista at pasahero nitong Lunes. Ang kanilang sinisisi, ang paunang pagpapatupad ng Yellow Lane Ordinance na nagbabawal sa mga bus na dumaan sa mga flyover at underpass. Katwiran noon ng MMDA, sunod-sunod na aksidenteng kinasasangkutan ng mga bus. Gayunman, aminado rin ang ahensya na hindi kakayanin ng dalawang yellow lane ang mahigit 3,000 bus na dumaraan sa EDSA kada oras. Kaya para maibsan ang mabigat na traffic, simula kanina, pinayagan na ang mga provincial bus na okupahin ang third lane ng EDSA. Pero ang kondisyon, tanging sa terminal at designated provincial loading and unloading base pa rin sila maaaring magsakay at magbaba ng mga pasahero. Pwede na rin silang dumaan sa flyover tuwing rush hour. Pero ang mga city bus, tanging sa yellow lane pa rin maaaring dumaan. Meron din po tayo na lugar na talagang walang upgrade, walang ground level na daanan, kagaya po ng Magallanes flyover, natural po, lahat talaga dadaan doon. Yun naman pong Ortigas northbound flyover, peculiar po yun kasi baliktad doon eh. Nasa ilalim ng Ortigas flyover yung loading bay ng provincial. Kaya yung city hindi dapat dumaan doon, kailangan naman nagpalit. Bawal pa rin naman ang lahat ng bus sa mga tunnel at underpass. Nahihirapan tayo na pag may nasiraan sa underpass, ang tagal ng retrieval towing natin, pati pag may aksidente, ang tagal ng ambulance natin doon eh. Dahil nasa ilalim yon at masikip yung ilalim. Ikinatuwa naman ng ilang provincial bus driver ang desisyon ng MMDA. So, maaari na maghapon na. Mas maganda rin yung pinayagan na para medyo mabilis na ang biyahe namin pa provincial. Pero kaninang umaga, mabagal na trapiko pa rin ang bumungad sa mga motoristang pamakati sa bahagi ng Kamuning hanggang Camp Crame. 3 sasakyan kasi ang nagkarambola sa Santolan flyover, kabilang ang isang provincial bus. 3 ang nasugatan sa insidente. Patuloy pa rin naman ang pagpapatupad sa fixed salary scheme para sa mga bus driver at konduktor. Yan ay matapos bawiin ng Korte Suprema ang nauna nitong utos na nagpapaliban sa regular na pasahod para mabigyan ng pagkakataon ng LTFRB at DOLE na sagutin ang kaso. Para sa saksi, Trisha Zafra, nag-uulat. Samantala, kailangan na iulat ng mga ospital sa DOH kung may pasyente silang may hand, foot, and mouth disease. Bilang bahagi ng pag-iingat at matapos magpositibo sa Enterovirus 71 ang mga biktima ng misteryosong respiratory disease sa Cambodia. Saksi si Trisha Zafra. Dahil nagpositibo sa Enterovirus 71 ang mga nagkaroon ng misteryosong respiratory disease sa Cambodia na kumitil sa buhay ng mahigit 60 bata, isinama ngayon ng Department of Health sa mga notifiable disease ang hand, foot and mouth disease o HFMD na dulot din ng parehong virus. Ibig sabihin, kailangang iulat ng mga ospital sa DOH kung may pasyente silang may HFMD. Dito sa bansa, 4 na pasyente na ang kumpirmadong may naturang sakit. 3 ang nasa Research Institute for Tropical Medicine o RITM at isa sa San Lazaro Hospital. Hindi na idinitalya ng DOH ang demographics at profile ng mga pasyenteng ito. Kung tutuusin, ayon sa DOH, hanggang 500 kaso ng HFMD daw ang naitatala sa bansa kada taon. Pero hindi ito malalang kaso at walang naitatalang outbreak. Wala rin daw namamatay dahil sa sakit na ito. Mula pa noong 2006, dito sa Asia, meron ng HFMD outbreaks. Meron sa China, Vietnam, Singapore. The Enterovirus 71 is globally. It's around the world. Oh, we should be vigilant. We should be vigilant kasi baka mamaya hindi malalayo na ang Pilipinas magkaroon din ng mga kasong gano'n. Sakit daw ng mga bata ang HFMD at naipapasa sa pamamagitan ng direct contact sa Enterovirus 71 na nasa dumi at secretions gaya ng laway o sipon. Lagnat na sasabayan ang paglitaw ng mga butlig sa kamay, paa, bibig at lalamunan ang mga tipikal na sintomas ng HFMD. Pag ang mga ito ay sinabayanan ng muscle twitching at pagsusuka, agad nang magpatingin sa ospital. Walang bakuna laban sa Enterovirus 71 pero maiiwasan naman sa simpleng paghuhugas ng kamay.
Ugaliin din na maayos na pagtatapon ng mga diaper at dumi ng bata. Gayon din ang paglilinis ng mga laruan ng mga chikiti. Kumakalat yan lalo na sa mga daycare center. Kasi they share toys. Kaya nga ang ano namin is dapat maging malinis sa daycare center. Kung pwedeng maugasan yung mga laruan doon, i-disinfect, mas mabuti. Bagamat enterovirus 71 ang common denominator sa pagitan ng HFMD at ng misteryosong respiratory disease sa Cambodia, wala pang tiyak na ugnayan sa pagitan ng dalawang sakit na ito. Trisha Zafra ang inyong saksi. At sa iba pa ring balita, dismayado ang Pilipinas na wala man lang inilabas na joint communique o pahayag ang Foreign Ministers Meeting ng ASEAN kaugnay sa issue sa West Philippine Sea. Git ng Department of Foreign Affairs, ilang beses nang natalakay sa nasabing pulong ang usapin, lalo na ang Baho de Masinloc, at nagpahiwatig pangaraw ng suporta sa Pilipinas ang ilang bansa. Pero hindi man lang daw nagpalabas ng joint communique ang ASEAN ukol dito. Bukod sa Pilipinas, may mga teritoryo rin sa West Philippine Sea na inaangkin ang China, Vietnam, Taiwan, Malaysia at Brunei. Ayon naman sa Secretary General ng ASEAN, hindi raw sila pwedeng magpalabas ng joint communique kung may miyembrong bansa na tutol. Muli namang iginiit ng China na sakop nito ang ilang bahagi ng tinatawag nilang Nansha Island o ang Spratlys. Joint communique means you need a consensus. If there is any one party holding back, then it's not a joint communique. So it had to be postponed. 中国对南沙群岛及其附近海域拥有无可争辩的主权，中方已多次就菲方部分油气招标区块侵犯中方的权益，提出了交涉。任何国家或者公司未经中国政府允许，在中国管辖的海域从事油气活动，都是非法的。 The increasing assertion by this member state over the disputed and non-disputed areas poses a threat to the peace and stability in the Asia-Pacific region. If left unchecked, the increasing tensions that is being generated in the process could further escalate the situation. Saksihan mamaya. Dating beauty queen at aktivistang si Maita Gomez, umanaw na. Sa showbiz saksi, American Idol David Cook balik Pilipinas para sa kanyang 2-day concert. At musical show na halo sa computer game na Plants vs. Zombies, libreng mapapanood sa iba't ibang mall. Huwag bibitiw! Sama-sama pa rin tayo magiging saksi! Patuloy ang inyong pagiging saksi.